Hola mga Lods! So for today's video, ito na yung video na inihintay ko din dahil finally kahit papano natapos na yung bahay namin. Ito yung tinatawag naming pre-house tour. Pre-house tour kasi hindi pa talaga siya totaling tapos. Umuwi kami ng Pilipinas para matirahan na talaga yung bahay at hindi naman masayang yung amortization na binabayaran namin monthly. Then nagbabayad na rin kami ng mga association dues. So, sayang naman yun, di ba? Tsaka kapag hindi kasi pinaayos ka agad yung bahay at hindi tinirahan, maluluma yan pag tumagal and then masisira yung mga materyales na ginamit. Alam nyo yun. Kaya ayun yung mangyayari sa bahay kapag matagal na hindi tinirahan, hinayaan lang ganyan. Kaya naman, nag-decide kami na para hindi masayang lahat nung nilabas namin pera para sa bahay na to, sinubukan na talaga namin o ginawa na talaga namin siyang livable. So, ang aking cameraman ay si Carino. Carino, hi ka muna. Si Carino talaga yung pagdating sa design ng bahay, siya yung promotor at sumusuporta lang ako. Pinakabitan namin ng digital lock. Okay, ang kinaganda nito, pwede kayong pumili kung number and then pwede din fingerprint. Talaga namang secure dahil ang daming nagro-rubing na mga security card. Pasok na kayo. Ito, gumawa kami ng little garden dito mga lods. So DIY lang din siya yung ginawa namin. Kami lang din yung talagang gumawa nito. Nanood lang kami sa YouTube kung paano gawin. Then binili namin yan lahat mula sa lupa, yung damo, yung mga pebbles, ayan, yung mga design. Kami lang lahat din may idea ng dalawang mag-asawa. So mas makakatipid kasi kayo kapag kayo na yung mismong gagawa syempre kaysa magle-labor kayo. Pero kung afford nyo naman and then wala kayong time para mag-landscape, pagawa nyo na lang sa magagaling. Meron naman po pwede kayong makontak nyan for sure. Ito yung aming mini garden. Nakaka-relax yan. So ito nakita ninyo, ito yung veranda. Veranda ba tawag dito Carino? So ito yung pinaka-veranda namin. Dito po pwede kaming maupo. Then habang gumagawa ng trabaho para makita mo yung view. Napakaganda ng view doon. Ayan, nakaka-relax. Kung gusto nyo talaga ng tahimik tapos peaceful na lugar, magandang idea talaga. May nakikita kayong garden sa harapan ninyo. Kung mapapansin ninyo, walang harang dito. Kasi para sa akin, kapag nilagyan ng harang, matatapan mo na yung view ng halaman tsaka magmumukhang masikip. As much as possible, gusto namin na maging malawak yung bahay namin. So, ito na yung veranda namin. Malaki yung veranda. So, kung gusto namin, halimbawa, bumili ng projectors, manood ng movie dito, po pwede. Maganda ding idea yon, lalo na sa gabi pag madilim. Ito naman yung parking lot namin. So, kung mapapansin ninyo, kaya may ganito lang kasi papa-extend pa talaga namin to. Nakaabang na yung mga bakal. Mga lodge, kaya mas maganda talaga na meron kayong kuning engineer, architect, nang sa ganun talagang meron ng plano, kabuuan yung bahay. Yung bahay namin nakaplano na talaga. Kumbaga, hinati namin siya sa bawat piece. Siyempre, depende pa rin talaga sa budget. Hindi naman natin agad-agad mapapagawa ng yung buong bahay kung wala pa talagang buong budget. So, ang ginawa namin, plinano namin, hinati namin sa bawat piece. Kaya kung makikita ninyo, nakaabang na siya talaga. Papansin yung spacious area na to. Ito talaga yung magiging sala namin. So, gaya ng sinabi ko, hinati namin sila sa piece. Depende din kasi sa budget. Siyempre, malaking amount pala talaga yung kailanganin kapag magpapagawa ka ng bahay at ipapadesign mo na talaga siya. So, ito talaga yung pinaka magiging sala namin. So, sa makikita nyo sa loob mamaya, ayun muna is temporary. Hindi talaga yun yung final na area ng sala namin. Ayan, kung makikita nyo dito sa taas, yan ay parte pa ng kwarto namin ng master bedroom. Kasi ang plano namin ay magkaroon ng walk-in closet tas sariling CR. Dahil dito sa bandang taas, magkakaroon pa kami dito ng isa pang kwarto. Yes. Ang total kasi na kwarto ng bahay na to sa plano namin ay 3. So, may kwarto dito para sa lola ni Carino. Then, yung isa naman, kwarto para talaga yun sa nanay ko naman kapag bibisita siya dito. So, tara, punta na tayo dun sa loob. Then, ang cute nito, tingnan nyo, Lods. Oh. Pinalagyan namin to ng fan, ceiling fan. Okay, para kahit mainit dito, mapipresscon ka pa rin sa hangin. Katulad ko, super init na talaga. And then, eto mga lods, so, ang cute nito.
Si Carino din ang bumili niyan. Lahat ng nakikita yung furniture, si Carino. Then, pinag-usapan namin kung anong bibilhin. Then, ayun yung mga nabibili namin items. Ito ay lagayan ng sapatos para hindi makalat. Shoe rack. Di ba? Ang cute niya din. Para kapag kinuha mo yung sapatos mo, magtatanggal ka ng sapatos o di kaya maglalagay ka ng sapatos, meron ka pa ring upuan dito. Bukod dun sa pinaka sala natin sa veranda. So ngayon, pasok na tayo sa loob. So nilagyan din namin ng screen door para nang sa ganon, mga lamok, tapos langaw, kasi sa area na to medyo marami pang insects. Kasi nga naman, nasa province tayo. Pero maganda nun, marinig nyo yung mga kuliglig kapag gabi. So, para mas safe din, para sa pumapasok pa rin yung hangin kahit merong screen door. Oh, may ganong effect pa. So, welcome to our sala. So, ito na yung sala natin. Tara. So, yung pinto din namin mga lods, naka-digital lock din. So, thank you so much kay Super Kleng. Siya yung supplier namin ito. Actually, niregalo niya sa amin itong digital lock. So, kung kailangan nyo din ng digital lock sa bahay ninyo, tapos sa mga condos, yan, supplier siya ng mga yan, din mga appliances. So, salamat Super Kleng sa aming digital lock. Fingerprint din yung ginamit namin dito. Pero pwede din yung number. Okay? Ayan. So, ito yung ginawa naming sala, mga lods. Ito pala, in-order namin. Customize tong sofa na to, mga lods. Pina-order din namin kay Super Kleng dahil meron siyang contact ng sa supplier. And so, kung gusto nyo rin magpa-customize, syempre ng mga ng kama din, makikita nyo yung kama namin mamaya. Then, sofa, pwede nyo rin kontakin ng aking kapatid na si Super Kleng. Okay, siyang bala tumulong sa inyo. Okay, so itong iba pa naming item, ito ang kit nito. Nakita namin sa IKEA or IKEA. Okay. So, lahat ng mga items namin dito, karamihan din, ay galing din sa IKEA or IKEA. Then, itong screen na to, kay Mamita to, dinala lang namin dito. Okay? Kasi, bumili kami ng TV actually. Dapat dito yung TV. Ayan. May floated panel. Oo, floated panel ba tawag dyan? Ito, ang ganda, di ba? Diba? Kala mo talaga marmol. Super. Mukha siyang marmol, pero hindi siya marmol. Okay, mas safe tong gamitin na to. UV board lang yan. UV board ang tawag. Kasi kapag marmol, super bigat yun. At super mahal, syempre. So, dapat dito yung TV. Kaso, yung binili naming TV, super laki. Kaya nilagay na lang namin sa taas. Tapos, itong area na to talaga, ito yung magiging foyer natin. Tama? Okay din. Receiving area. At ito, in the future, kapag mapapa-extend na namin, meron na tayong budget, magiging pintuan to, tama? Titibagin lang. Titibagin to buo. Tapos ayun na yung entrance, papunta doon sa pinakita ko sa inyo kanina sa labas, na yun talaga yung final or magiging sala namin or salon namin. Doon yung mga TV entertainment area. So yung napili talaga nating motif, mga lods, meron touch ng wood, yung ganitong kulay. Okay? Chestnut, brown. Tapos gray, and then meron touch ng gold. Yung pinagawa naming 3D ng itsura ng bahay talaga, yung kinaganda na meron kang architect, meron kang engineer, yun talaga yung gusto namin na meron kaming 3D para mabivisualize na namin kung ano magiging itsura ng bahay namin talaga in the future. At nagawa nila yon. Okay? So, ayan. Itong pinaka-bet ko din talaga, yung kurtina. Gusto ko talaga yung malaki yung kurtina, mahaba yung kurtina. So, sa susunod, magkakaroon pa yan ng pagagandahin pa namin. Yung hindi nakikita to, gusto ko. Hindi nakikita yan. So, from here, to here. Ayan. So, yung ni-request ko talaga, kahit hindi ganun kalaki yung bahay, sabi ko gusto ko ng chandeliers. Gusto ko talaga sa bahay ay yung mataas yung ceiling. Kung pa pwede nga lang to, buong to, ceiling, tapos paano pa. Okay, so ayan, na-achieve nyo naman, ang ganda. Mas ma-appreciate yung chandelier kapag madilim, kapag gabi talaga. Mamaya papakita ko sa inyo, mga lods. So ito namang stair natin, mga lods, kung mapapansin ninyo, bakal to.
Okay? Pero in the future, kapag natapos na talagang ipa-renovate to, na-extend na, papapalitan namin to ng glass. Kasi mas aesthetic yung glass yung yung hawakan o yung, ang tawag dito? Railings. Ay nakikita ko sa mga vlog ng mga bahay. Mas maganda talaga aesthetic. Pero last na yon kasi kapag nagpalagay na tayo ng agad ng ganito, pwedeng ma-damage, pwedeng masira yun habang nag-extend sila ng bahay, nagtitibag. Kaya yun yung pinaka-last. So, abangan nyo yan sa pinaka talagang final na natin, house tour pag natapos talaga yung bahay. So, ngayon naman mga lords ay dito na tayo sa toilet area. Sa toilet area ay simple lang siya mga lords. Renovate pa yan. Oo. So, ayan. Papansin ninyo. Yung turnover talaga to, napakasimple lang talaga niya. Binihisan lang namin ng konti. Siyempre, ng swak sa budget. Okay. So, meron pa ganito tayo. Kasi kapag may ganyan, mas gumaganda yung bahay talaga. May kulay. Then, same pa rin yung yung team natin. May gray touch. Tapos, ito yung ating shower area. Okay? Pero syempre, yung ating banyo, gusto namin talaga yung hotel vibe din. So, ipapaayos namin itong sa baba. Then, kapag natapos na rin, makikita nyo yung banyo din, pangalawang banyo sa taas, tapos yung banyo sa master bedroom. Okay? So, basta ang kailangan dyan, merong bidet at merong shower. Okay na. Then, next naman, mga lords, ay dito na tayo sa dining area. So, mapapansin ninyo, medyo maliit lang siya. Kasi yung bahay namin, depende sa pagka-build ng bahay na to. Yung iba, itong hagdan ay nandito sa area na to, sa sala. Pero syempre, kapag ginawa namin yun, iba kasi yung structure ng bahay. O kailangan din natin sumunod dun sa rule ng management ng property na to. So, ito yung ating dining area, mga lods. So, pang-apat na katao yung po pwedeng makaupo dito. And then, ito yung ilaw natin. Pero syempre, kapag meron na tayong budget, kailangan natin talaga magtrabaho na sa ganun magkaroon ulit tayo ng budget para mapatapos ng bahay na to. At ang pinakamahal talaga yung pagpapa-interior, mga lods. So, ayan. Ito, simple lang to. Simple lang yung nilagay natin, temporary lang. Pero ang plano namin sa IKEA din kami kukuha. Yung talagang yung customized na. 'Di ba? Sa IKEA po pwede magpa-customize ng kitchen. Ayun yung plano namin. Mhm. Yes. So kung mapapansin ninyo, maliit siya dahil ito ay temporary lang at kapag pina-extend, hahaba siya. Ito ang aming dirty kitchen. Ayun. Extended siya hanggang dito. Okay? So, pag pina-interior namin, gaganda pa lalo. Okay? Then, ito na lang talaga yung pinaka-dirty kitchen namin. Okay? So, dito magluluto. Then, ang kinaganda, meron kang exhaust dito. Okay? Then, meron kami natural light. Okay? Pinagawa namin para din tipid sa kuryente. Siyempre, pag may natural light. Sabihin ko, mandatory kasi yan. Para in case of emergency, madali lang. Ayun ang reason kung bakit hindi na pwedeng i-extend dito, sir. Kailangan talaga may 2 by 2 meters na open space. Na in case of emergency, pwedeng may bathroom. So yun na yung sinabi mo. Okay na yun. Narinig ka. Si, klaro. Then, ito, merong ginawa yung architect namin na sampayan dito kapag umulan sa labas. Syempre. Pero syempre, kapag wala kayong nilulutong masamang amoy o matapang na amoy para hindi mangamoy talaga yung bahay, ay yung mga damit natin kapag naglalaba. Then, dito na rin yung washing. Kaya may exhaust din tayo dito. Pina-importante yan para lumabas talaga yung amoy ng niluluto. Okay, so... Lalagyan pa natin ng cabinet din dyan. Yes. Para ng cabinet, lagayan ng mga Yeah, kaya na sinabi namin, temporary pa lang to. Para talaga matirahan na. Okay, yung mga basic needs natin. So mga lods, nandito na tayo. Bakit na tayo sa ating loft area? Tara! Yung turnover sa amin to, hanggang dito lang talaga siya. Imagine, wala yung extension. Ito lang yung pinakataas.
Tapos pinakasala, ito yung magiging kwarto. Medyo maliit lang talaga siya, kaya kailangan talaga pag kukuha kayo ng ganito, ipa-extend nyo talaga nang sa ganun mas ma-appreciate nyo yung bayat lupa. Kaya ganun yung itsura niya kasi para makapili yung may-ari ng bahay kung anong design yung gagawin niya sa loob. Pero kailangan uniform pa rin yung labas. Sumunod dun sa rule kung paano yung extension ng bahay. So ito mga lods, may space pa tayo dito. Okay, kapag may mga bisita po, pwede din silang matulog dito sa side na to. Paano? Gawa ng sofa bed na to. Nagiging kama to mga lods. Ito ay nabili namin online si Carino. Kaya na sinabi ko si Carino lahat ng nakaisip ng mga bagay-bagay na yan. Okay. Tapos makikita mo, ayan, kapag madilim talaga, doon mo ma-appreciate yung chandelier natin. Malaki yung chandelier actually. Then maganda rin kung maglalagay tayo dito ng halaman para merong kulay green sa bahay na to, sa space na ito. So, ang idea talaga sa area na to, di ba, gaya na sinabi ko na sa baba, meron pang 2 kwarto. So, isa dito, mag-e-extend yan, papunta doon. Okay. And then, lipat ka dito. Dito sa isang area naman, yung isang banyo para yung mga guest sa taas o yung mga nagkakwarto sa taas, hindi nabababa para magbanyo. Okay? Then dito sa area na to, meron pang isang kwarto. Okay? Para naman kay mamita sa lola ni Carino. Then dito, yung nakita ninyo kanina, ganyan. Yan, extension pa yan dito ng kwarto namin. Okay? So, ayun yung view. Tingnan mo yung view sa baba. Yan yung view sa baba. So, di ba? Ang ganda. Ganda mag-picture-picture dito. Tapos gumawa ng content sa area na to. Then last, ito na yung master bedroom. So, meron din kaming digital lock na binili or binigay ng aking kapatid na Super Cleng. Thank you so much ulit kay Super Cleng. Fingerprint ulit. And welcome to our master bedroom. Ayan, ito yung aming master bedroom. So dito sa area na to, gusto pa namin magkaroon ng kahit beanbag para kahit nagwo-work kami or hindi ayaw namin humiga, meron pa ring space dito. Then kung mapapansin ninyo, ito yung gusto ko talaga, yung malaki o mataas yung kurtina mga lods. So ganun pa rin yung team niya ng kulay. Gray tapos white. So dapat consistent tayo. Then mapapansin ninyo meron tayong flag dito ng Espanya because we love Spain. Viva Espanya. Okay, syempre, malapit na tayong maging Spanish citizen. Si Carino, Spanish citizen na. And ako, hopefully this year, magiging Spanish citizen na rin ako. And thank you so much, syempre, sa bansang Espanya dahil yan talaga yung nabigay sa atin ng opportunity para magkaroon din ng ganitong property. Viva Espanya. So, ayan. Ito naman ang aming queen bed size to, di ba? Queen size na bed. Pina-customize din namin to. Thank you so much ulit kay Super Cleng. Ni-repair kami. Pinagawa kami ng ganito. Okay. So, yun din yung motif namin. Napapansin ninyo. Ang laki nito. Sarap matulog dito. Iba pa rin talaga yung pakiramdam kapag nakahiga ka sa sarili mong bahay talaga. As in, the best. Siyempre, meron tayong aircon dyan. Then dito, gumawa muna kami ng temporary na office area. Okay, talagang maging lang kami, komportable at mapakinabangan namin yung area namin dito. Then ito yung binili naming TV na super laki kapag nilagay sa baba. Kaya nilagay muna namin dito sa aming kwarto. Pero siguro, in the future, bibili na lang kami ng isa pang TV para doon naman sa sala. Then yung isa pang TV, pag-isipan natin kung saan yung mapupunta. Kay Mamita. Yes, sa kwarto niya. Then, ayun. Okay? So, dito, titibagin ba to? In the future? No, door lang. Magagawa lang ng door dito sa area na to. Para sa walk-in closet. Tapos, may sarili kaming banyo. Siyempre, iba pa rin talaga yung
sa isang room mo, nandoon na lahat ng kailangan mo. Bababa ka na lang, hindi ka na makikigamit ng banyo sa baba para maligo. Alam mo yun. Okay? So, abangan nyo yung ano na yun, yung moment na yun, yung time na yun, na ipapakita namin yung kabuuan, yung talagang tapos na siya. Tsaka ang ginaganda ng bahay na to, natural light talaga. Correct. Dahil maraming bintana. Ang dami ding lumalabas yung hangin, mapapahangin mo yung bahay mo. Siyempre, alam mo yon. Ayun yung kinaganda sa area na to. Kaya talaga, mga lods, ang pinili namin ay subdivision. Unang-una, security. Okay? Siyempre, lagi kami nasa ibang bansa. So, alam namin na kahit wala kami dito sa Pilipinas, safe pa rin yung property namin. Okay? And then, sa mga mag-i-stay dito, safe din sila. Alam nyo yun. And then, maintenance nila, yung management, property management, mas gusto namin na mahigpit yung property management nang sa ganun, ma-maintain na maganda yung property, yung labas, yung amenities. Okay? Then yung mga amenities, nakita nyo naman yung mga dati naming vlog. Ang kinaganda, ang laki ng amenities. Pwede kang mag-jogging, mag-workout, mag-swimming. Ang laki ng swimming pool na pwede kayong mag-exercise talaga. Ayun. So, isa yun sa mga bagay na kailangan nyo consider, lalong-lalo na mag-OFW kayo. Karamihan ng kumuha ng property dito ay OFW talaga. So, talagang maalagaan yung property ninyo, lalong-lalo na may enjoy nyo kapag nandito na kayo. So, marami nang na-turnover pero konti pa lang talaga yung nag-move in dito. Kasi nga, nasa ibang bansa yung mga bumili. So, ayun. Kung gusto nyo rin magkaroon ng ganitong klaseng property, mga lodge, pwede kayo tulungan. I-message nyo lang ako sa aking WhatsApp. Ito yung aking WhatsApp number. Okay. Marami na rin nag-i-inquire sa akin. At tutulungan ko kayo kung meron pang available na ganitong unit. Kasi ang aming unit ay end unit. Mas malaki siya kumpara sa inner unit. Yung mga corner, ibig sabihin ng corner, sila talaga yung pinakadulo. Wala na silang katabi sa isang side. Ayun yung mas malaki pero mas mahal yun. Pero alam ko, ubos na yun. Tingin ko konti na lang or ilan na lang yung mga end unit. Pero ang marami ay yung inner unit. Okay? So, ayan ang ating pre-house tour. Alright? Maraming salamat sa inyong panonood. At dahil sa mga, syempre mga kababayan natin na mga naging client namin sa Spain, thank you so much kundi dahil sa inyo, syempre, hindi tayo magkakaroon din ng ganito. Okay, so sana suportahan nyo pa rin yung negosyo namin dyan sa Madrid, sa Spain, ang Lodge Baritapas at ang Hola Amigo Events. And then sa Hola Amigo Tours, sa ticketing namin, ayan, sa mga gustong bumili ng ticket sa amin sa Pilipinas o kahit sa mga bansa gusto ninyo pumunta, po pwede yan. Maraming salamat sa mga naging client namin at sa insurance, napakahalaga ng pagkakaroon ng insurance mga Lodge. Kaya kahit nagbabakasyon kami dito, panatag loob namin kasi insured kami dyan sa Spain. Dahil maraming klase ng coverage, mga Lodge. At i-explain ko yan sa iba pang mga vlogs. Bueno, dyan na natatapos ang ating pre-house tour. Thank you so much again sa inyong panonood. And please don't forget to follow, like, and subscribe to all my social media accounts sa Facebook, TikTok, at sa YouTube. Bueno, maraming salamat ulit. And hasta luego mga Lodge. Ciao!